Meron yatang clue na ibinigay si Senator Loren Legarda, mga kabibig. Clue na may isang senador na lilipat sa group ni Soto. Nako, kabibig. Loren Legarda may pasabog. At eto pa ha, question talaga ni Senator Loren Legarda ang Avellino Doctrine na ginamit ng mga grupo ni Soto, grupo ni Gatchalian. Naku po. Pero itong post ni Senator ni Attorney Harry Roque, sabi niya, sad, may isa na naman daw na kakalas para mawala ang mga kaso. Maleta prevails. Hala, sino kaya ito, kabibig? Kinakabahan ako, kabibig. Sino kaya? Sa amin naman ni Mike Defensor, dikta daw ito ni BBM. Sa sitwasyon, sabi niya, sa sitwasyon natin ngayon, hindi na ito pag-iisip ng individual na senador. Ito ay dikta na ng Malacanang. Hala, uy. O ito muna, kabibig ha. Habang nag-uusap si Senator Loren Legarda at si Jovic Remulla na sumugod kahapon sa Senado na hindi nga natin alam kung bakit sumugod, at nagtanong si Senator Amy Marcos, bakit nandito si Jovic Remulla? Anong gagawin niya? O, ito, kabibig ito kahapon ang matalinghaga na mga statement ni Senator Loren Legarda na read between the lines. Ikaw na ang bahalang umintindi, ikaw na ang bahalang mag-speculate, ikaw na ang bahalang mag-isip kung meron talagang lilipat sa grupo ni Soto. Kasi pag may isang lilipat sa grupo ni Soto, automatic, mag-i-elect sila ng Senate President. And I'm sure, si Win Gatchalian ngayon ay, siya Senate President pro tempore. So, posible si Cheese ang magiging Senate President. Halaka. So, ito, kabibig, i-share ko muna, kabibig, kung ano ang mga pag-uusap nito. Let's watch this video. Exactly. Pagdating sila doon, rule 2 section 2. Rule 2 section 2, you're lawyer. You don't have to be a lawyer now. In the Constitution, section 16. Ito lang. Kaya nga sige. Papalitan na. Ito solusyon sila. Papalitan ko na siya sa amin para proper sila. Okay. Tapos magbutuhan. Legal na sila. Okay. Diba? Sounds good. Right? Next time you come to my office. Okay, Jamie. Uy, ba't kayo nakinig? Oh! Ano kayo? Ganyan na yung trabaho ko. Ganyan na yung trabaho ko. Gusto yung palagi ng istorya, di ba? Yes, ma'am. Tagal mo na, ha? Yes, ma'am. Sabi ni Senator Loren, ipalilipat ko na lang ang isa sa amin. Hala ka, kabibig. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Hala. Eto, kabibig ha. Nagkomento si Senator Loren. Ito ang magandang araw po sa inyo. Attorney Harry Roque. Sad, may isa na naman daw nakakalas para mawala ang mga kaso. Maleta prevails. Panoorin natin ha ang live magandang araw ni Attorney Harry Roque kung may basihan ba ang 11+1 ang Avellino at versus Cuenco. Let's watch this video. po sa inyong lahat. By now, halos lahat ng Pilipino narinig na yung kaso ng Avellino versus Cuenco. Ito kasi ang ginagamit ng legal na basihan ng BBM 11+1. BBM 11+1? Na ang 12 daw ay sapat na quorum para matanggal ang Senate President at para mapalitan ang lahat ng chairperson ng standing committee na Senado. Pero tama ba ang sinasabi ng mga senador? Halos lahat sila ay hindi mga abogado. Unang-una, itong Sherwin Gatchalian. Siya daw ay acting Senate President at Senate pro tempore na hinalal ng 12 miyembro ng Senado. Yan po ang pananaw ng isang nagtatangka o nagnanais na maging Senate President, nagnanais maging presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara na hindi abogado. Yan din ang pananaw ng kanilang unofficial spokesperson, si Erich, the Pretender, the American, na hindi rin abogado, na nagsasabi
na legal daw ang pagkakahalal kay Gatchalian at pagpapalit sa lahat ng committee chairpersons kasama na ang Senate Blue Ribbon Committee kung saan siya di umano ngayon ang chairperson. Ano nga ba itong kaso ng Avellino versus Cuenco? Tama ba ang sinasabi ng BBM 11? Well, ang palagay ko po ay hindi. Himay-himayin po natin ang kaso ng Avellino versus Cuenco. Well, una-una po pagdating doon sa issue ng Senate President, alam nyo naman ang sinasabi ng ating sa saligang batas, no? The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Now, all its members, 24 senador. Ang mayorya ay 12 plus 1, 13. So ngayon po, malinaw, wala pa pong Senate President na iba kung hindi si Alan Peter Cayetano dahil siya lang po ang nahalal na bilang Senate President na merong 13 na boto. Ngayon, ang tanong, paano naman yung mga sumusunod na mga opisyales di umano ng Senado? Well, ang nakasaad po sa rules ng Senado, talaga naman pong ang Senado mismo ang magtatalaga ng mga chairperson. Pero ang tanong, kung ang mga chairpersons ay nahalal ng plenaryo nang wala namang quorum, may bisa ba yan? Well, alam niyo po kasi, ang Senado ay isang collegial body. Kinakailangan lahat ng desisyon nila ay aprobado ng Senado. At para magkaroon ng isang legal na desisyon ng ang Senado, kinakailangan ang pagpupulong ng Senado ay merong quorum. Ano bang sinasabi mismo ng ating saligang batas pagdating sa quorum sa Kamara o di kaya sa Senado? Ang 12 ba ay quorum? Well, hindi po. Kasi ang nakasaad sa ating saligang batas, Article 6, Section 16, Paragraph 2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, literal, mayorya ng lahat ng senador ang kinakailangan para magka-quorum. Ilan po ang numero niyan? Hindi po yan 12. Yan po ay 24 divided by 2, 12 plus 1, 13. Malinaw po na sang-ayon sa lengguwahe ng saligang batas, ang quorum para mapalitan ang mga chairpersons ng iba't ibang committee ng Senado ay dapat merong 13 na senador. Wala naman pong kaduda-duda na ang paghalal di umano kay Gatchalian ay meron lamang 12 mga senador at ang pagtatalaga di umano sa mga bagong committee chairpersons ay nagkaroon lamang ng boto ng 12 mga senador. Pero ang ginagamit nga nitong mga BBM 11 plus 1 ay itong Avellino versus Cuenco. Unang-una kinakailangan sa mga non-lawyers gaya ni Gatchalian, ni Tulfo, ni Lacson at ni Tutasen, dalawa po ang dapat nating tignan sa kaso. Ano naging desisyon? Saan mo makikita yung desisyon? Doon po sa kahuli-ulihang portion ng desisyon. Wherefore, the court hereby either grants or denies the petition. Yan po ang desisyon. Pero meron tinatawag po na obiter. Ano yung obiter? Well, ito po yung mga palamuti. Hindi po yan ang naging desisyon ng hukuman. Kaya ang tawag ay obiter, not the rule. Now, ang ginagamit po ng BBM 11 plus 1 ay ang obiter sa Avellino versus Cuenco na nagsasabi, therefore, an absolute majority 12 of all members of the Senate less 1, 23 constitutes constitutional majority of the Senate for purposes of a quorum. Ang dahilan po kung bakit sinabi ito ng hukuman, yung mayorya, ay dahil isa sa senador ay nasa Amerika. At dahil siya ay nasa Amerika, he is beyond the coercive powers of the Senate. Kasi po, ang Senado, kapag importante ang botohan, po pwede magpa-aresto sa isang senador para physically dumalo sa botohan. At hindi nga yan magagawa dahil isa sa mga senador noon, si Senator Confessor, ay nasa abroad at hindi po pwedeng maserva ng coercive powers ng senador. Kaya ang sabi ng hukuman, dahil yung isa ay nasa abroad at beyond the coercive powers of the Senate,
kinakailangan ang komputasyon ng quorum ay base sa 23 at 12 ang mayorya. Totoo pong nakasaad yan sa majority opinion. Pero gaya ng aking sinabi, hindi po yan ang desisyon. Hindi po yan ang ratio decidendi. Ang decision po is the court with 11 justices sa mga panahon na yon, with a vote of 6 justices against 4, resolved to deny the petition. Yung isa ka, 10 po ang bumoto, pero 11 po ang judges, ang mga justices na nag-participate. So, ibig sabihin, ang desisyon kapag in-invoke mo ang Avellino versus Cuenco, petition dismissed. Bakit na-dismiss? Kasi ang sabi ng hukuman, sang-ayon sa 1935 Constitution, at I emphasize dahil iba po ang lengguwahe ng 1935 Constitution sa 1987 Constitution, ang sabi ng mayorya, at 4 po ang nagsabi na merong quorum out of 6, 4 lamang, ang sinasabi nila ay ang desisyon daw kung sino magiging Senate President ay isang bagay na ibinigay ng saligang batas sa mga senador lamang at hindi dapat paghimasukan ng hukuman. Pero yan nga po ay sang-ayon sa 1935 Constitution, ha? Maya-maya po makikita natin kung anong sinasabi ng 1987 Constitution at bakit ito ay magkaiba na sa 1935 Constitution. Pero doon sa desisyon na 6 na kinakailangan ma-dismiss ang petisyon at dahil na-dismiss, itong si Avellino ay hindi tinalaga ng Korte Suprema bilang Senate President. Ang pangyayari nga pala po, nakalimutan ko i-discuss. Si Lorenzo Tañada ay nag-privilege speech tungkol doon sa mga kakurakutan daw ni Senate President Avellino. Now, para mapigilan ang pag-privilege speech ni Avellino, ni Senator Tañada, nag-walk out ang Siam. 23 na mga senador ang present. Since nag-walk out ang Siam, 12 ang natira. Nang umalis na ang Siam na supporters na Avellino, nagpatuloy ang Kongreso, ang Senado, at nag-privilege speech si Lorenzo Tañada at pagkatapos ng kanyang privilege speech, nagbotohan na ideklara na bakante ang posisyon ng Senate President at hinalal si Cuenco. Anong pagkakaiba ngayon sa nangyari dito sa Marcos 13? Well, Marcos 13 tuloy. Marcos 11 plus 1. Marcos 12. Well, ang nangyari po sa Marcos 12, nagsimula sila, 12 lang sila. Ibig sabihin, never sila nagkaroon ng quorum. Dito po sa kaso ng Avellino versus Cuenco, may quorum po sila kasi 23 sila nagsimula. Nag-walk out ang Siam, ang sabi ng hukuman, hindi po pwedeng mawala ang quorum just because nag-walk out. Yung quorum, naroon pa rin. Dahil simula ang session ng Senado na may quorum, hindi po pwedeng mawala yan unless mayroong humingi ng quorum call magtapos mag-walk out. At dahil wala namang ganyang pangyayari, ang sinasabi nila, talagang may quorum. Pero yung quorum na yon ay hindi 12. Yung quorum na pinagsimulan ay 23. Kaya nga ang sinasabi dun sa obiter, sabihin na natin na hindi 23 ang sumipot sa pagdidinig nung simula ng araw na yon. Ano ba ang quorum? Sinabi nila 12 kasi yung isa ay outside of the Philippines. Pero